Sa dihan na napuno ng mga sulod lang ang oil na nag-ulong ba instruction. Isa din, ang limitation, ang capacity natin, kakayahan natin na mag-receive sa Ginoo, nag-depende sa kakayahan o sa atong capacity man na magtabang at maggamit sa ng kwarta para sa paglaton sa Ginoo. Sabi nila, atong tandaan na ang pag-ampo naging tukdo ni Kristo dili lang dili nagatukdo about sa pagkaon para buwas kundi para yana. So present nga tukdo. Ang Israel nagkolekta ng mana para sa tulang na adlaw. Diba kada adlaw nagahulog sa mana. Wala sa nagahulog ka dito sa para sa duwa except sa Friday. Nang Friday nagahulog para sa duwa ka adlaw kasi sa kaupod ang Sabado. Ang sabi ni kaya bago nagwali ang mga tagasunod ni Kristo, ipakita nila ang gugma para sa Ginoo sa pamagitan sa pag-iinusan na blessing or pagpapala sa inda kapaligid. So sa panahon sa paghukom, sabi ni dili mahunga ang Ginoo. Kung nagkadto ka ba sa church or naghimo kan mga maayon na mga utang, sabi ni kundi masabi siya, ako huba nagutom kaginuhaw. So ang atong pag-respond sa mga tao na nagapanginahanglan, so aminan pag-iinuhan ni Jesus sa Matthew 25 na nagutom siya, yung pakaon niyo ako, nauhaw ako, gipainom niyo ako, para akong bado, yung baduan niyo ako. So ito mga nasay ang itong describe dito sa Matthew 25 na sila naghimo sa maayo sa iba ng tao dahil itong paghimo nila na maayo sa iba ng tao equivalent kayo ito sa paghimo sa maayo sa Ginoo. So kaya yan na ginatawagan kita na mag-ampo para sa atong mga kapitbahay, sa atong kapwa kag atong mga ipasan bulig sa Ginoo na manimo nato na mahigog man nato sila kag para maging blessing man kita sa atong pagkaligo. So sa atong pag-pray niya na, sabi nili, ang kada grupo, gina-encourage na mag-pray for 30 to 45 minutes sa united prayer. So, ang atong prayer po yan na, by group. So siguro ilain nato ng mga bata, ay magandang mga bata, ili siya ni Sister Kit. Tapos, tanan ma-pray. Kaya kung buuhan kita, hindi man makapag-pray tanan. So kaya gina-encourage today, kada grupo ma-pray po kita. Then ang leader, so siya ang ma-pray. Anay, pag-una. So halimbawa, nabanggit kanina ni Brother Dito yung Acts. Yung Acts pa na nag-represent sa adoration, confession, thanksgiving, supplication. So pag sinabing adoration, mga pagpupuri sa Ginoo. So, di ba sa mga naman sa malaki, ikaw ang makaralaman sa tanan. So, pag-praise na sa Ginoo, pag-describe sa iyang pagiging makapangyarihan. Adoration din na siya. Pagkatapos ng leader, kabito na naman ang sa akin. Ang istorya naman siya. Kung adoration din ang tanan, patalibod. Pagkatapos ng adoration, confession. Ang confession, pangayosan, kapasayuan. So, pwede man na magkaiba-iba ang pakasunod sa nakay, kasi hindi man natin madulungan, di ba? Pakasunod-sunod. Basta ang importante, tanan makapag-pray. So, malid ang leader, matuna siya pag-pray, kung ito niya niya katakin, siya naman ma-pray. Hindi niya naman kinahanglan na i-introduce utro. Di ba? Nag-pray na siya. So, makontinue lang pag-pray ang usad. Hindi niya na kailangan magsabi amen. May continuation din na siya ang prayer. So, ma-pray ang usad, hindi na kailangan mag-amen. Basta pagtapos na siya, kung hito niya lang ay akatakin, so ang usad naman ang ma-pray, na istorya direkta sa Ginoo. Tapos ang ma-close, ang leader naman. So pag close na sa leader, saka na siya maingan. So ang pakasunod-sunod, mauna ang leader, adoration, ang pagpupuri, padua confession, mga pasaylo. Hindi naman kailangan sabihin ng specific na sala na private, no? So kung may sala na pwedeng sabihin, na di naman confidential, okay lang. Pero kung sila na confidential, hindi siya advisable na kailangan pabati sa iba.
Tapos sabi dili man kinahanglan na magsabi pa na, ito, ma-request pa ba kita? Na, oy, alam ang prayer request, hindi na daw kailangan sabihon. Kailangan, ito ma-pray sa ito, aagrihan man ito sa iba. Habang nag-pray mo sa mga sa isip, sana po Panginoon sa isip na kung sa mga kinasuportahan siya, sa iba naman maupod habang nag-pray siya. So, hindi na daw kailangan sa time na masabi pa sa mga prayers natin, prayer request, kaya mismo sa grupo natin, sabihin yung mga prayers natin, susuportahan niya sa iba nakaupod. Confession, thanksgiving, pasasalamat, ano mga kailangan ito pasalamat. Then, supplication, pangayo, pagpangayo, last, pagpangayo, then, saka na. Supplication. Adoration. Confession. Request. Pananangini sila. Mga request, hindi na nasa supplication. Pananangini kami, ang mga kaisuunan na walang simba niya na sa supplication. Hindi kay atang niyo po nila, ilog natin nila sila na power. Yung pinaton na request natin ang pamilya ni Sister Tira Makilang, patay na sila ito. So, isabay natin na sa prayer. Ito sa supplication ang comfort ng Holy Spirit sa family Makiran. Canada. So, mag-tipo na po kita sa grupo. Then, bago kita mag-start sa prayer, may individual anay na kaya 2 minutes na personal silent prayer. Then, sa kasana, tapos ang leader na sa grupo, may start na sa pag-pray. Then, patagilin mo siya. So, pag malimutan nyo ang adoration confession, hindi mo kailangan na yun talaga ang pakasunod-sunod. So, kung una yung maramduman ang pangayong pasaylo, so una yung pangayong pasaylo. So, basta ang importante, gina-advise na igwas sa adoration, pagpupuri sa iya, igwas sa confession, igwas sa thanksgiving, pasasalamat. Ito mo kaya ibalik, basta kayo pagsampo, tapos na. O basta kayo pagduman mo, kung ano yung itindagan mo, ayun na pagduman dito sa lahat. Sa tanan na natin po. So sa mga kabataan, na-request natin si Sister Kit, mag-lead